Magandang hapon mga kapatid, ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan niyo po akong kilatisin ang mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataforma, advokasya, paano nila bibigyan ng solusyon ang mga mabibigat na problema ng bansa. Live po tayo sa True FM 105.9 at True TV Channel 19. Sa lahat po ng Signal subscribers hanggang Tawi-Tawi, Kalayaan Group of Islands na aabot po yan ng Signal. Magandang hapon po sa inyo. At ngayong araw ang ating aplikante para sa pagkasenador, ang dating kalihim po ng Department of Interior and Local Government, ang kalaban ng kriminal, former Secretary Benher Abalos. Abay, makisali po kayo sa isang oras nating job interview. Kasi aplikante, di ba mga kapatid? Dito lang sa Sagot Kita Aplikante Serye. Oras po natin, 5 minuto, magkalipas ang 4:00 ng hapon. At ang ating question of the day, ano ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang tumatakbong senador? Comment na po kayo at i-share ang ating Facebook at YouTube live stream. Baka rin po kayo may gustong direktang itanong kay former Sec Abalos. Baka po mamaya pag may sapat tayong oras ay maibato po natin sa kanya ang inyong mga katanungan. Di ba syempre, di ba may mga ano tayo dyan meron tayong mga qualifications na hinahanap. Di ba? May mga, sana po may mga checklist kayo. Di ba? Kasi mahalaga din ang background ng isang tumatakbo. Karapat dapat ba siya sa posisyong tinatakbuhan niya? May background ba? May experience ba? Ano ba ang nasa checklist nyo? Kung may gusto po kayong itanong sa kanya, sige po, baka po mapagbigyan natin ng ilan po sa inyong mga katanungan. I-post nyo po yan sa ating live stream or sa ating Facebook, ano po? Or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or sa 8689-3290. Simulan na po natin mga kapatid. Profile muna tayo. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Benher Abalos? Buong pangalan po, Benjamin Benher C. Abalos Jr. 62 years old. Parang hindi naman halata. Ayan, graduate po. Ito, isa sa mga mahalaga po na dapat tinitignan po natin sa ating aplikante. Kahit saan naman, di ba? Pag may nag-a-apply po, ay ang kanilang educational background. Lalo na po kung magsisilbi sila sa ating bansa. Graduate ng Bachelor of Laws sa Ateneo de Manila at AB History and Political Science sa De La Salle University. Paano pag may basketball? Saan ka? Kanino ka, Sek? Ayan. Siya po ay naging councilor, mayor, congressman sa Mandaluyong, dito po sa Tiger City, kinatatayuan ng ating pong opisina. Umupong chairman ng MMDA sa ilalim po ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte at naging kalihim po ng DILG sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, magkakasama po natin siya ng live dito sa studio. Welcome po sa Sagot Kita, Attorney Benher Abalos. Magandang hapon. Magandang hapon, Cheryl, at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig dito po sa aplikante. Magandang hapon po. Thank you for coming to the program. Okay, ang lawak ng iyong experience sa politika. Ako, alam ko, mayor. Pero hindi ko alam na, ngayon ko lang nalaman na nagsimula ka bilang councilor. Konsehal. Ayan, yes. Konsehal po ng Mandaluyong. Nandyan yung pagiging mayor nga, congressman, okay, MMDA chairman, DILG secretary. Sa lawak po ng inyong karanasan. At to add to it po na isa po kayo sa may pinakamataas na ratings sa cabinet secretaries ng kasalukuyang administrasyon. Hindi ka ba nanghihinayang na iniwan mo yung pagiging DILG secretary? What really pushed you to run for Senate? Alam mo, Cheryl, no, marami na akong pinanggalingan Naging mambabatas ako, naging executive ako. Nung panahon ng COVID, medyo mabigat yun dahil ultimo nanay ko namatay sa COVID. No? Wala pang bakuna noon. At ako ang tumayong nagtimo noon bilang MMDA chairman. Tapos naging DILG ako, medyo mabigat din ito. Pero sabi ko nga,
nagawa ko na yung trabaho ko no? Alos natapos ko naman lahat ng binigay sa aking trabaho rito, kaya nagpaalam na ako sa ating Pangulo at ang sabi ko nga, I'll try another field naman, no? Hindi naman, for me kasi, parang tubig yan parati kang dapat gumagalaw What is important, no? Pagkatapos ng nagawa mong trabaho, mission accomplished, tapos na, at yun naman. No? Hindi rin po biro kasi ang trabaho ng pagiging DILG Secretary. Actually, mga kapatid, alam nyo, napakalawak po ng sakop nitong ahensya na ito. Hindi rin po maikakaila yung mga nagawa nyo po sa departamento. At katulad na nabanggit ko po kanina, ay maganda ang ratings nyo po bilang hindi po kayo isa sa pinakamataas pero pinakamataas. Isa po doon sa nakita namin na survey na napakataas ng trust ratings nyo po sa pagiging DILG Secretary. Pero ano talaga, may nag-impluensya din pa. Parang hindi rin ba kayo parang discourage ni Pangulong Bongbong Marcos na teka, tapusin mo muna sa 'di ba? Sa 2026 ka na lang or 2028 ka na lang tumakbo. Ang maganda kasi sa ugali ng ating mahal na Pangulo ay parati na nirespeto ang desisyon, no? Kung ano yung gusto mo, talagang sinasabi niya, pag-aralan maigit, pero kung talagang gusto mo 'yan, sige, susuportahan kita, tutulungan kita. May ganun ang ating Pangulo. Very very brotherly siya, no? Pero ang sa akin lang is that yung mga pinagdaanan ko may kanya-kanyang hamon in fact, iba-ibang pagkakataon, iba-ibang hamon. Pero itong huli, itong DILG, hamon in the sense na talagang at any given time, magkamali ka ng desisyon, maski isa lang, talagang puputokan ka sa mukha mo at malaking gulo dahil everyday sa ginawa ng Panginoon, marami mga desisyon na dapat ang desisyon mo ay tama, nauukol, no? Sa tingin mo, ang popular ba to o hindi pa popular? Sundin mo lang sa puso mo kung ano yung tama, no? Huwag kang matakot. May mga ganon. Sa mga nanonood ngayon na mga barangay captain, alkalde, gobernador, sa public service, alam nyo, naunawaan nyo kung ano sinasabi ko. No? But at the end of the day, it is what you think is right and proper para sa ating mga kababayan. You can't please everyone Totoo parang po yun. ang laging desisyon para sa ikabubuti ng nakararami, Sec? Ganun po talaga. At least you could sleep soundly at night knowing na ginawa mo ang lahat, no? Yun lang ang importante rito. Okay. Yeah. Balikan po natin. Ito siguro the reason why isa rin na kaya kayo naging effective na DILG Secretary ay yung background nyo sa executive. Naging mayor po kayo. 2 terms? 2 terms po? Well, I'm 15 years halos ako nag-mayor. 15 2 terms years. yung una, dahil yung last term, wala na hong pupuntahan yung kaibigan ko, si Congressman Boyet. So sabi niya, pwede ba tayo magpalit? Sabi ko, sige, okay lang. Wala namang problema sa akin. At least tuloy-tuloy ang programa po namin ng aking kaibigan, si Congressman Boyet Gonzales po, o Neptali Gonzales. No? Yes. And then another 3 years. No? So that's 15 years already, Cheryl. Sec, doon po sa pagiging mayor nyo ng 15 years ng Mandaluyong, hindi kalakihan ng Mandaluyong, but it was considered as that tinawag na Tigers, Tiger City. Ano po ang mga nagawa natin? Ano yung masasabi nyong may pagmamalaki nyo during your time na nagawa nyo po for Mandaluyong City? Well, unang-una nung naging mayor ako, no, just an additional thing is that ako po naging pangulo ng lahat ng mayor sa buong Pilipinas. And then nagkaroon ng League of Governors, Vice Governors, Mayors hanggang Kapitan. Ako rin po ang naging pangulo noon. It's called ULAP. Kaya maraming polisiya na nilagay namin doon na mamaya pwede ko i-discuss na na-adapt sa buong Pilipinas, no? Because of this wealth of experience ng iba-ibang sangay ng mga alkalde. Pero going back, yung pong Tiger City, wala pong tiger sa Mandaluyong. Baka isipin nyo, naku po, baka may tigre dyan. Pero kami po, ibig sabihin ito is that kami binigyan ng title na tiger is called the Economic Tiger of the Philippines. A tiger economy. No? Kasi alam nyo, Cheryl, ang Mandaluyong ay maliit lang. We are 1,200 hectares. Nasa amin pa ang correctional, yung kulungan. Yes. Nasa amin pa yung tinatawag na mental hospital. Yes. Kaya madalas kami tawagin, tigaloob ka ba o tigalabas? Plus, idagdag mo pa itong tinatawag
na Asian Development Bank na tax-free, no? Tapos idagdag mo pa yung wakwak na halos recreation lang sa golf course, recreational tax, kokonti lang buwis ang nakukuha namin diyan. So anong naiwan sa amin? During those times talagang mahirap ang Mandaluyong, may resistant trend kami, but parati sinasabi namin, at ito tinuturo ko sa UP, nagturo din ako sa National College of Public Administration, no? Sinabi ko sa mga estudyante ko, you think out of the box. Huwag kang aasa sa perang kinukuha mo. Mag-isip ka ng paraan kung paano mo magagawa ito at managinip ka. Managinip ka ng tama. Ngayon, anong awards na naginip ang maliit na lungsod? At that time, we were considered the smallest city in Metro Manila City. Ang mga award namin, number 1, it was the time of President Erap Estrada. Kami ang una nagkaroon ng opisina for persons with disability. We were awarded the Apolinario Mabini Award for the whole Philippines. Sumunod dito, inawardan din kami ng Pangulong Pinoy, Benigno Aquino Jr. ng the most child-friendly city in the Philippines. Sumunod, itong nutrition, importante ito. Isa sa bawat 4 na bata stunted. Ibig sabihin na stunted, yung brain nila, apektado, maski pakainin mo na pakainin, useless na. Yun ang data. So, importante talaga, from the time na baby, from the breastfeeding, hanggang makapasok, maalagaan mo yan. Tinutukan namin yan. Bawat bahay, inalam namin at bigyan namin tamang nutrisyon, and we promoted breastfeeding. So, we were awarded sa Metro, dati kulelat kami, nag-number 1 kami sa Metro Manila, nag-number 1 kami sa Pilipinas, so we have the most healthiest baby in the country. We were awarded the National Nutrition Award. Kami number 1, we have the healthiest baby. And this has a direct correlation with intelligence. Bakit? Kailan lang na-award ng kami, National Achievement Test for high school. We've got the brightest high school student in the Philippines. Sumunod, ito yung pinagmamalaki ko, we are the only one in the country that won the United Nations Public Service Award in Medellin, Colombia. Okay. So ano po ito? Anong naging basihan doon? Ito po yung Therapy Education of Children with Handicap. Alam mo, yung ating mga bata na handicapped, lalo na of the poorest of the poor, kawawa. Yes. Dahil isipin mo yung developmental pediatrician. Ito yung mag-a-assess kung ang bata ay speech delay o siya may autism. Alam nyo, napakamahal po niyan. Hindi kaya. Consultation pa lang, mahal na. Yes. And it's very limited din po ang ating mga experts. Nakaka-relate po ako dyan because I have a brother na special. He's my only brother, bunso po siya. He's now 42 years old, but since 9 months old, nagkaroon po siya ng permanent brain damage. Nagka-TB meningitis siya. Yeah. So now he's bedridden. Yeah. And ang dami ko rin nakilala na may talagang hirap po sila. And it's good to know that Mandaluyong you give importance dito po sa mga sitwasyon because hindi lamang po ito mahirap mismo doon sa bata, sa pasyente, but doon sa mga magulang. At ang mabigat, Cheryl, yung talagang sabihin na nating mga mahihirap nating kababayan. Kasi yung isa nga nakita ko, yung bata nakahubad, may supe. Sa mukha, natutulog siyang gano'n. Sabi ko, bakit po nanay nakaganyan? Sabi niya, hindi ko alam. But after 1 year, o after several months, may graduate na bata. Benedictine Abbey School, parang Mandy, I forgot the name. Pero parehong silang sakit. Ito, first honor. Ang difference ay merong proper intervention. So, ginawa ko itong proyektong ito, kasama ko ang mga doktor, mga NGO, lahat. Binabahay-bahay po namin ito. And we empower the parents, no? And also the children, may mga therapies po kami. Hanggang ngayon, nandito po ito. That's good to know na nagpapatuloy po. Yes, bilhin nyo sa tatay nyo. Hindi pwede, Yes. So it became Great. the template for third world countries. Ito po in-acknowledge ng United Nations. We were awarded, the Philippines was awarded this Public Service Award sa UN, sa Colombia. No? And then after that, meron kaming Galing po Award, yung cemetery namin. Ginawa namin, walang mayaman, walang mahirap. Inayos po namin to dahil nangyayari yung mahihirap, nakasako lang. Cheryl, nakakaawa, no? I mean,
Yun ang sinasabi kong, pwede kang matalo sa eleksyon kung gagawin mo ito. Pero sabi ko sarili ko, kung hindi ko ayusin naman to, naging mayor pa ako. So, inayos ko ito, nagpagiba ako, I made sure maging maayos ito at nagkaroon kami columbarium, crematory. This was 15 years ago, more or less. Naging galing po ako award. And hindi lang yun, yung sinasabi yung Tiger City, importante yun. Because for us, importante yung kalidad ng buhay. The quality of life. So, we started bringing in mga negosyante. I was then the president of the League of Cities. Nagpadala kami na yung red tape, tinanggal namin. No? Piniresenta ko pa ito kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yung mga steps na iti-take namin. We invited investors. Sabi ko, kung merong mangungutong dyan, papatanggal ko. Napunta po sa amin ng Banco de Oro. Nandito po. Of course, San Miguel, nandiyan po San Miguel, nandiyan po ang United Laboratories, the pharmaceuticals, and that became a boom to us. Isa lang naman hiningi namin all things equal, kung pantay-pantay, baka pwede makonsidera tiga Mandaluyong na maging empleyado nila. Para naman yung trickling down effect. Yes. And then we took care. Ito pong tinatawag namin release ng tren. No? Yung release ng tren from San Juan River to Pasig River, libo-libo po nakatira. Binili namin yan, giniba namin yung sa harap, nilapara namin. I think ang bayad ng tao, 10 piso lang noon, parang tatay ko. Tinapos ko po ito, isang buwan. Ngayon po, hindi na sila, quote-unquote, informal shelters, squatters, sila po lahat ay landowners na. May mga titol na. So, we were awarded them by Secretary Mar Rojas as the Tiger City of the Philippines, the economic tiger. Maski maliit lang po kami. Ayun po, nanaginip kami at of course, the rest is history. Yung talaga yung drive, yung drive. Yes, ma'am. Yung drive and that, kung ano talaga yung pag-alam mo, talaga yung ginagawa mo at yung sitwasyon ng pinagsisilbihan mo, magagawa mo yung tama. Yan po mga kapatid, 15 years sa pagiging mayor pa lang po ni Secretary Abalos. Okay, Louie, naging congressman po kayo doon, pero short lang, really short. Yeah. Pero feeling ko parang talagang yung puso mo nandoon talaga sa yung drive nyo po, you really go around. Importante po ang umikot ka. Alam mo, eto lang masasabi ko sa aking mga kasama sa public service. Ang style ko kasi of leadership is being proactive, Cheryl. When I think of a concept, kasama ko mga tao. You go around, alamin mo. Kasi sino nakakalaman ng problema kundi sila? Sila din nakakalaman ng solusyon. And then, habang nakakausap po sila, pag implement mo, isama mo tao, you cannot go wrong with that. That's being proactive. No? At yun, naging successful po kami sa lahat ng pinasok namin, all aspects of governance, be it nutrition, be it disaster resiliency, be it about business friendliness, no? Because people are so proactive. Everyone is involved. Councilor, Mayor, Congressman, and then MMDA Chairman. Yeah. May mga, rin po yung mga programa nyo? Kasi lahat kami, di ba? Lahat tayo talagang umaaray sa lagay ng ating lansangan. Ano po yung nakita nyong pinakamalaking problema na naging challenge po sa inyo bilang MMDA Chairman? Well, number one, ang talagang, nung panahon na yung kasi, Cheryl, it was COVID. Wala pa masyadong traffic ng araw Although, mass transport talaga ang solusyon po dyan. Ginagawa na ngayon, ang subway, ang bus railway, importante po yan. At maganda naman from Valenzuela, papunta po ito ng airport. No? Yes. So, halos matatapos na po iyan. In any case, ang malaking challenge sa akin nung COVID, kasi alam mo, we've got 17 cities and the municipality, no? 17 po yan, na may tinatawag na autonomy. Ito'y binibigay ng local government code ng batas na ikaw bilang lungsod may sarili kang desisyon. Pwede ka mag-lockdown, pwedeng hindi, pwede mag-lockdown. Yun ang naging problema ko. Sabi ko nung COVID, nako, paano ito? Liit-liit ng lugar namin. Pupunta akong Quezon City, kunwari, lockdown. Pupunta ako ng Mandaluyong, okay. Sa isang lugar, lockdown. Sa isang lugar, magulo. So, miniting ko silang lahat. No? At natutuwa ako at that time, the mayors of Metro Manila, nagkausap kami kung anong pagbobotohan at kung ano mananalo, yun ang susundin. No questions asked. Maski kasing laki ng Quezon City kay Mayor Joy o Mayor Isko at that time, o kasing liit ng Pateros,
one LGU, one vote. At through this, yun ang nagdala sa Kalakang, Maynila. Until finally, yung ang lack nung bakuna nung araw, nag-isip kami noon, okay, magtulungan tayo. We vax as one. Maski saan ka magpapakuna. At pagkatapos nung gumanda ng kaunti, ito pa maganda, nag-share ang lahat ng mayors ng Metro Manila sa kapitbahay nila. Sa east, sa mga tiga Rizal, sa south, sa mga tiga Laguna, sa north, sa mga tiga Bulacan, because we want to make sure na yung ating mga kapitbahay rin ay safe sila. No? So, ganun po. Ito'y isang ehemplo ng kapatiran ng lahat ng mga leader. And it's achievable pala. Well, Hindi yung kanya-kanya. Alam mo kung anong sikreto, Cheryl? I was the chairman of MMDA, never ko inisip na ako boss nila. Baliktad. Inisip ko, sila ang boss ko. Dahil sila mayor, ako'y chairman, ako'y pagsisilbihan ko sila. At ang effect, baliktad. Parang ang effect, parang there is so much respect sa akin na ginagalang nila ang desisyon ko. So, yun ang maganda sa amin. Yung tiwalaan at of course, respeto sa isa't isa. But it's also because you respected them. At saka nakinig ka sa kanila. Yung kasi sabi nyo nga, silang mga mayor, sila nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon. So hindi pwedeng yung gusto mo without hearing them, without knowing where they're coming from. And ang importante, palitan ng kuro-kuro at didepensahan mo. Alam mo, hindi ko makalimutan ang isang eksena na kung saan tinawagan ako noon, 11 ng gabi. I think it was Mayor Toby, tapos yung mayor ng Malabon, tapos si Mr. Dizon, sinabi sa akin, medyo dumadami ang patay sa isang LGU. Sa ospital, dumadami patay, we have to send in reefers. No? Hindi ko napapanggatin yung LGU. At kakaiba, dahil halos ang namamatay times 10. And we think that was already, kung naunawaan nyo, yung Delta virus ng COVID. Nangyari ito sa Indonesia at saka sa India na nagkaubusan ng oxygen. Hindi ba? Yes. Pero pansinin nyo, hindi nangyari sa Pilipinas. So there was that at we decided on that night na ila-lockdown namin ang buong Metro Manila without going through protocols. And they've asked me to announce it. And then, at saka ako na lang in-explain kay Sec Duque at sa IATF ang ginawa namin. Pero it stopped the Delta virus at that time. No, it's being talagang making bold decisions at that time. And of course, I will never forget our friend Joey Concepcion, the business group. Ayun. Simula pa lamang po yan. Nakukulangin po ang ating isang oras sa ating aplikante sa dami po rin ng posisyon na hinawakan niya. Na I think it's isa po yan sa mga edge nyo because nadaanan nyo yung iba't ibang posisyon. This is not something na gusto ko lang tumakbong senador. Pero syempre, gusto natin, talagang makilatis pa. Hindi po ba ang ating aplikante sa pagkasenador na si former Secretary Benhur Abalos. Sa ating pagbabalik, pag-usapan din natin ang pagiging DILG niya. Marami, ang DILG secretary po, iikot yan kasi nasa ilalim niya po ang iba't ibang LG, lahat ng LGU, kapulisan, ano pa ba, Sek? Sa fire, jail, Commission on Women, Youth, Muslim Filipinos, Local Government Academy, Public Safety College. Ang dami. Oo. Hindi po ba? Pero doon sa kanyang pag-ikot at hinawakan ng mga iba't ibang ahensya sa ilalim po ng DILG, I'm sure nakita niya at isa ito sa factor kung bakit niya gustong tumakbo bilang senador na kung paano pa matutulungan yung mga nakita niyong problema sa pag-iikot niyo po sa bansa. Alamin po natin yan, mas kilatisin po natin si Secretary Benhur Abalos. Kung may mga gusto po kayong itanong, pahabol na tanong mismo kay Secretary Abalos, maaari po kayo mag-post sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289, 8689-3290. Pahihingahin lang po natin ang ating aplikante pero wag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. At kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, kasama pa rin po natin Senatorial Aspirant former Secretary Benhur Abalos.
Nag-break ako kanina kasi mas mahaba to. No, mas maiksi. Kanina nauna ko na pong itinanong sa inyo na hindi ho ba kayo nang hihinayang na iwanan yung pagiging DILG secretary, considering nga po na masasabi po natin na naging effective po kayo. Siguro malaking bagay po ba yung experience nyo bilang mayor, 15 taong mayor? Well, unang-una, no, Cheryl, yung kasi pagiging mayor, ikaw yung tiga-implementa ng batas eh. Tandaan po natin, 3 sangay ang ating gobyerno. Isang tinatawag na executive, ito yung tiga-implement ng batas. Isa naman yung tinatawag na legislative, yung tiga-gawa ng batas. At kung may gulo sa dalawa, yung tinatawag na mga wes, yung judge. Balansyado po yung 3 yan. Sa 2 sangay nito nanggaling na ako. Naging mayor na ako, executive. Of course, DILG, MMDA pa, kasama dyan. At naging congressman na rin naman ako, mambabatas na rin ako nung araw. So nakita ko po, so ang sabi ko sa sarili ko, Cheryl, is that may edad na ako, I'm already 62 years old. Sabi ko, very fit. Oh, okay naman. So sabi ko gano'n, sayang, bata pa naman, dapat nagawa ko rin naman yung mga trabaho ko sa bawat isa, may sense of fulfillment ako. So sabi ko, bakit hindi ko naman subukan itong isang arena? Itong paggagawa sa mga nakita ko sa ilalim, mga pwede nating gawin on another side of the fence. Baka naman makatulong at paggagawa ng batas. Meron po ba sa punto nyo bilang DILG secretary na may frustration na kung may ganitong batas or kung ganito yung pagkakasulat ng ating batas, mas madaling may implement yung mga pwede kung paano matutulungan or maaayos ang isang problema na nakita nyo bilang secretary po ng DILG? Well, ganito po yan, yung mga polisiya natin, mga batas natin, sino ba nag-i-implement ito, ang executive? At merong isang libro na siyang Biblia nito. Anong responsibilidad ng mga governor, ng mga mayor, mga barangay captain, ng lahat po sa LGU. Ito ang tinatawag na Local Government Code. At anong sinasabing responsibilidad? On the other hand, na national. Yes. Pero, alam mo, Cheryl, 1991 pa ito eh. It's been 30 years nung dating panahon nung ginawa ito, na naginip ang ating mambabatas. Talaga namang maganda. Pero habang tumatagal, nakikita natin ang depekto nito, itong batas nito. At ako, ito uunahin ko sa nakikita ko sa lahat. Bakit? Nakalahad dito, for example lang, ang paggawa ng barangay road. Ang nakalagay sa local government code, ang gagawa ng barangay road at magme-maintain ay ang barangay. Sinong barangay ang kakayanin magpagawa ng barangay road at mag-maintain? Lalo na sa probinsya, yung 4th, 5th, and 6th class municipalities. Talagang pangsweldo na sa tao, hirap na sila panggawa pa ng kalye. Pangalawa, eskwelahan. Lalo na ngayon na kailangan natin marami eskwela, nakasaad dito LGUs magpapagawa. Pero alam natin, for the longest time, it has always been the national government. Kaya dito, dapat ayusin ito. At pangatlo, galing tayo sa COVID. At sa COVID, alam naman natin, kung malala ang sakit, kailangan mo ma-intubate. Hindi ba? Ang gumagawa nito, Cheryl, ay ang mga tertiary hospital, mga specialized hospital. At ayon sa local government code, ang magpapagawa ng tertiary hospital ay ang mga governor ng probinsya. Paano kung hindi kaya ng probinsya? Hindi lahat pinanganak ng mayaman. May mga mahihirap. Paano yung mga mamamayan na nando sa probinsya? So it should now be the national government that should take care of this. Provide the doctors, everything, lahat. Pala clearly delineated. Aside from other things like communal irrigation at iba pa. So para sa akin, kumbaga sa biyahe, ito yung sasakyan mo eh. Ito yung mag-i-implementa, dapat ayusin maigi ito. The local government code. So isa po ba yan o ilan po ba yan sa mga maaasahan natin sakali po kayong palarin sa pagiging senador na I'm sure nung ako kayo DILG at nagpaplanong tumakbo ganito, ito ang mga gagawin ko. Baon nyo pa yung pagiging abogado po ninyo. So, kung paano aayusin para mas mapadali po sa mga LGUs natin? Well, isa pa, basic needs, kalidad ng buhay. Everyone has a right to tubig, kuryente. Kuryente na lang. Nung ako'y umupo bilang DILG, nilapitan ako ng National Grid. Ito yung gumagawa, nag-i-interconnect ng ating mga
na mga isla. Iisipin natin 7,000 isla po tayo, 7,000 islands, no? And just to think about it, may mga lugar pa sa atin na wala pang kuryente. At least 2024 na po tayo, no? So nung pinuntahan nila ako, Sek, tulungan nyo kami. Kako, bakit? Kasi it's been 10 years, hindi kami binibigyan ng permit. Kako, bakit? Sayang po yung kuryente na puproduce namin kung hindi namin i-connecta sa Visayas at Mindanao dahil tapo na po yan. Kaya kailangan magawa po namin. Ako, sige, gagawa akong task force, so I signed Yusek OD Pasaraba. Ako, OD, you talk with this LGUs kung anong problema nila, etc. But let's make sure, gusto ko malaman kung papayagan, walang problema. Kung ayaw nilang payagan, anong rason? Is it valid or not so that we could take action? And lo and behold, in less than 6 months, na itayo ang napakaraming transmission lines. So, this is just one aspect na bakit ganon? Kung hindi napansin, ganon na lang ba yun? Hindi ba? So, yun, isang aspeto po yun. Of course, not mentioning the fact, meron tayong mga tapunan ng basura. Sinasabi kasi, bawat munisipyo dapat may isang solid waste management ng basura. Pero, hindi kaya ng ibang munisipyo ito. So, there could be clusters, ibig sabihin, grupo ng munisipyo na mag-uusap na po pwedeng sila magkaroon ng isa, or it could be the province, or both. No? So, marami po yan. Now, let's shift now yung sa sikmura ng tao, agrikultura. No? Before, talagang, wow, number 1 ng Pilipinas dito. We've got the IRID, we've got, ito pong sa UP, no? Yung, tayo number 1 sa bigas sa atin, no? But, siguro, dapat dito yung mga magsasaka masuportahan. Maganda ang ginagawa ni Pangulong BBM and of course ni Secretary Kiko na kung ikaw magsasaka, kailangan mo puhunan. Dahil kung minsan, uutang yan sa 5-6, kawawa naman. Sumunod, kung may bagyo, ubus po iyan. So ang ginawa nila sa Kiko, nila Pangulong Bongbong is that merong aspeto na merong 1% o 2% may pautang sila. At may crop insurance kung bumagyo. So this should be institutionalized. At hindi lang yun, paano yung mga anak nila? Not only should they be allowed sa state colleges, but likewise, kung pwede bang bigyan na allowance yan, bigyan na allowance eh. At yung mga may-ari ng lupa, imbis na, alam mo na, ibenta nila to, o ma-incentivize. Sabihin mo, babaan natin ng realty tax yan. Halos, para sinasubsidize mo, tinutulungan mo, dahil yan ang magpapakain sa atin eh. Yeah. Hindi ba? Sila, magsasaka, mangingisda. Nako, marami pang iba, Cheryl. There's so much advocacies. Ang dami. At lalo na po ang ating pagdating nga po sa agrikultura at saka yung food security natin ay patuloy na nagiging malaking hamon po sa Totoo ating yun. pamahalaan. Pero ang nakakapagtaka rin din po doon ay napakayaman ng ating lupa. Totoo Kung yun. talagang matututukan lang, I think we would be sufficient pagdating po sa ating mga pagkain. Ano po, Sir? Well, hindi lang tayo mayaman sa lupa, maski sa dagat, we're archipelagic. No, kami, ang pamilya po namin, we're into fish pond, no? Kami po ay kailangan pa naming bumili ng mga hipon sa Hawaii para as breeders, para lamang mag-breed po rito, no? Yung mga pagpuproduce ng mga pagkain ng mga hipon, etc. We've been in this industry for the last 30 years, no? 30 taon na. So sana it comes to that level na hanggang sa paggawa ng feeds, meron na tayong sarili at i-harness natin yung kayamanan natin dahil ibang mga bansa ganun na po, they've reached that level, no? All year round dahil hindi naman malamig ang tubig natin, always temperate, nasa gitna po tayo, no? So, marami talagang pwedeng magawa pagdating po rito. Alright. Pahingahin natin ulit. Mas pahihingahin natin ng mga ilang segundo, pero mas painitin po natin yung ating usapan with our aplikante. Ayan, former Secretary Benhur Abalos. Punta po tayo sa iba't ibang national issues. Ano po, at gustuhin na, kamakailan lamang ay pumirma po si Pangulong Bongbong Marcos ng batas na nagsasaad na kasama na ang West Philippine Sea sa ating teritoryo. And ngayon lang, kanina lamang po tanghali sa aking balita, may bago na namang mga ating mga mangingisda ang patuloy na nahaharas pa rin po ng China. Paano ba dapat natin harapin yung problema sa West Philippine Sea? Well, unang-una, tama yung batas na ginawa ng ating Kongreso, no? Ng ating Senado. Kasi dinedefine niya ano ba talaga ang atin. No? Dapat ma-define yan as per the ruling. Napaka-importante niyan. Ibig sabihin,
as far as the Filipinos are concerned, ito po ang sa amin, no? Ito po ang sa amin. Kasi kung papabayaan natin 'yan at tatalikuran natin 'yan, sabihin nila, hindi, pinabayaan niyo na 'yan, no? Ang importante hanggang ngayon we are asserting it at ito'y hindi lamang ito'y nasa batas pa, hindi lamang sa ruling. True and true. That should really be at ako'y pinupuri ko po ang ating mahal na Pangulo at ang Kongreso sa paggawa nito. Of course, yung mga ganyang bagay, no, kamukha sa mga talagang nangyayari po 'yan. But what is important here is let us always think that we should always approach these issues cautiously. Dialogue is always very important here, no? Kasi naintindihan natin, Zek, na minsan emosyonal kasi Emosyonal. bilang Pilipino na gusto na lang natin, ano bang ginagawa natin? Bakit di na lang natin din sugurin o makipaglaban na tayo, makipag-away na tayo sa China? Pero ako, sa tagal ko po dito sa industriya, makikita mo na kailangan talagang balanse. Pero hindi nawawala yung pagiging, yung ina-assert natin na, That's true. oo, mas malaki kayong bansa. Okay, hindi namin kayang makipag one-on-one talaga na labanan, pero hindi rin kami titiklop sa inyo. Precisely, that should be the right approach here. Hindi tayo titiklop, andyan na tayo, will be persistent, no? And of course, yung kamukha nitong Kalayaan Islands na to, yung isang po natin dyan na talagang binuuna po natin, ginawa na natin improvement, talagang nadaanan ko yan dinala ko before yung ating mga na ibang department. I think we were the first one na nag-drop off dyan, nakarating doon. Oo. Sa Kalayaan Islands. Kalayaan, Yeah. Okay, puntahan po natin. Eto, sunod-sunod ang bagyo. Nandyan po, nauna si Julian, dumaan si Christine, asan na ba ako? Okay, si Leon, si Marce, si Nika, ito papasok si Ophel, at yung susunod pa si Pepito. Sunod-sunod po talaga yung bagyo. Paano po, sa nakikita nyo po, paano pa pwedeng ma-improve po yung ating disaster preparedness? Ganito yan, no? Sa DILG po, may ginawa kaming operation listo. Itong operation listo na to ay nakasaad sa bawat local government units, magmula gobernador hanggang mayor hanggang barangay captain, ang gagawin nila. Meron kami tinatawag na Alpha, Bravo, and Charlie. Ibig sabihin nito, kung ang bagyo ay malayo-layo pa, ano ang dapat checklist ni barangay captain, ni mayor, ni gobernador? Kung ito'y malayo-layo pa, number 1, check niya, papatawagin niya ang kanyang National Disaster Risk Reduction Management Team. Pagkatapos, aalamin niya yung supply ng tubig niya, yung supply ng kanyang mga pagkain, etc., etc. Basta medyo malapit na, identify niya na, yung iba papalikasin niya na kaagad, automatic yan. At kung malapit at malakas ang hangin, kailangan evacuated na. Meron po kaming checklist niyan at malaki ang na-save. However, I think we must update this. Bakit? Iba po ang climate change ngayon. Yung dating hangin na talagang dati, signal number 3 lang tayo. Nung bata pa ako, hanggang number 3 lang Ngayon, may 4 na. May 4, baka may 5 pa nga Hindi ba? Halos nagwa 170 na ngayon. Maski nga yung mga buildings, yung building ko, dapat baguhin na rin sa strength. Dahil kumisa kung salamin yan, delikado yan. No? So, ako'y naniniwala na dahil dito, itong listo, malaking tulong ito. But we have to always update things at yung mga danger zones. Dahil, Cheryl, ang problema rito, hindi lang yung tubig, yung landslide ang pumapatay. Ito'y nakita ko dito banda sa Batangas, kailan lang. No, yung grupo po natin dito sa, I think it's Talisay and Laurel. No, napunta ako talaga, nakita ko dahil ang tubig, kamukha sa atin, nawawala. Pero sa kanila, hindi mawawala tubig dahil puro putik na, nasakop na. So, tingnan, ano bang cause nito? Na ubos ba ang puno? O yung dinadaanan nilang kanal, nawala yung kanal, kaya ang tubig gumawa ng bagong daan. So, dapat ba yung dinadaan na yun, dapat bang ito'y lapara ng konti, tibayan ito, no? Lagyan ng ganito. So, these are things na dapat talagang mabigyan ng atensyon. War on drugs. Ano po, iba ang approach nyo bilang DILG Secretary, pero ano pa po yung nakikita nyo sakaling makarating po kayo sa Senado na paano pa natin mas mapapalakas yung laban po natin sa mga illegal na droga? Well, ganito. Tinanong ako ano ang difference ng approach natin sa previous administration. At parati ko sinasabi, it will be on the basis of the oath that we have undertaken
Of course, also on the basis of the Constitution. At sagrado ang buhay ng tao. No one should die unless it is self-defense. That's very important. At yan sinabi ko sa kapulisan natin. Alam nyo, yan ang problema, hindi lang ng Pilipinas, ng buong mundo. It's a worldwide problem. Iba-iba ang approach. Maski mayayaman na bansa, technologically advanced at that, pero tingnan nyo lugar nila. Ang daming adik na nakahiga, no? Halos libre pa iringgila sa iba. Kanya-kanyang approach, kanya-kanyang pananaw. Pero sa atin po, ito po pananaw ko. Number 1, demand reduction and supply reduction. Parang puno yan. Maski yung sanga, putulin natin, may tutubong bagong sanga. Importante habang pinuputol mong sanga, tinatanggal mo ang ugat ng puno. Ang puno symbolizes the war on drugs. Ang sanga, yung mga drug pusher. Habang hinuhuli ng pulis, ng PDEA, ng NBI, baka may tumubo lang bago. Ang importante, habang hinuhuli nila, inuugat mo ang problema ng pamilya, ng trabaho, nilalakas mo, of course, ang faith nila sa Panginoon, ang community, etc. So, yun po ang ginawa namin sa ating program, Buhay Ingatay, Droga'y Ayawan. Mahaba-habang proseso. Hindi po ito shortcut. But it's all about the attitude of our children. Dahil ang tinitira po nito ay ang mga bata, the most vulnerable. Yes. So that's what we did. From day one, I've been going around the Philippines. No? Isipin mo, Cheryl, 62 years old na ako. At 5 o'clock, I have to run 3 to 5 kilometers every Saturday. Just promoting good health. And then, iikot ako, mimiting ko yung mga fiskal, mimiting ko yung mga pulis, anong problema nila, anong dapat gawin namin about sa paghuhuli. I'm meeting with some of the spiritual leaders, with the youth, with the children, and even with the school, no, anong mga activities. So, it's well-rounded. At ako'y natutuwa because, yung PBA, they are our ambassadors. Nagpirmahan kami, they're bida, they're promoting and they're going to have this anti-drug campaign, no, may mga tests silang gagawin at may mga advices. Ibang channels, no, ganun din mga ibang artista sa ibang channels sumali rin pati dito, no. At hindi pa yon, meron ka pa kaming bida workplace, yung mga malalaki like McDonald's, Jollibee, yung lahat po ng mga lalaking kumpanya, meron din silang ganon, random drug testing at meron silang drug, so kung gagawin ng gobyerno, gagawin din ng private. So, yun po ang ginagawa namin drug campaign. It's the BIDA, Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan program. Bago po tayo... And last na lang. Go ahead, sir. And because of this, no, on record, we have had 33.8 billion seizures, the highest in the history of any Philippine president, no, seizure of drugs for the first 2 years of presidency. No, on record po yan. No? Laki. Okay. Hindi po ba nanganib ang buhay nyo? Medyo. I'm sure, medyo no? po. I'm sure ang dami kong pinagdaanan. Oo, I'm sure. Ang dami kong pinagdaanan. Oo. Parang hindi po biro yon. Hindi lamang po sa droga kayo naging matapang. Ihabol ko po ay wala, hindi alintanan sa inyo kung gaano kalaki ang personalidad. Nandyan po si Pastor Apollo Quiboloy, Mayor Alice Guo, under your watch din, Congressman Arnie Teves. May nakalimutan po ako. Yung mga ganon. I mean, was it harder because these are big personalities as well? Meron din bang sa punto na may mga fillers, may mga tawag, may mga arbor, may mga ganon? Paano nyo isinara na, sorry, trabaho lamang ito, walang personalan? Nung ako po'y mayor pa lang, yung aking kanang kamay ay may nagsumbong sa akin, bumibili ng droga. Kinausap ko magulang, ako mismo nagpakulong sa kanya. At ang sabi ko sa magulang niya, huwag na ho kayong umiyak sa harap ko. Dahil bandang huli, papasalamatan niyo ako at babaguhin ko yung buhay ng anak niyo. Nakulong siguro siya mga 3 years or 4 years, but after a while, wow, siya po ang naging head namin at is one of the best employees we've ever had. Wow. Hindi na siya bumalik, no? So may mga batang dapat pinaparamdam mong mali sila. Kaya when it comes to drugs, alam nila yan. Huwag niyo ako lalapitan, talagang tatablahin ko kayo. Pero not only drugs, but
ibang mga bagay. Mabibigat na desisyon po ito. Sabi ko nga, baliwala ang talino ng tao kung wala kang tapang. You must have the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and of course, the compassion to hear those who most need your help. No? But then, kailangan yan, Cheryl, dahil ano pang naging secretary ako of the Interior kung matatakot ako sa kanila. No? Remember yung nakuha naming drugs, the worth 1 ton, and then nag-usap kami ng Pangulo at ni General Asuri na napagkasunduan na magpaparesignin lahat ng generals and colonels. So, ako yung pinag-announce noon January, kaya yung Pasko, hindi ako nakatulog ng Pasko. Kasi, what if walang nag-resign? What if may lumaban? What if ganito? So, baka mag-resign ako noon. Kay Pastor Apollo Kibuloy, what if mali yung intelligence namin? What if hindi namin siya nahuli? No? Sigurado sa dami ng demanda ko, no? At that's how it is. You must have faith in your men. You go down with them and you go up with them. Ganun lang naman 'yun. Mga kapatid, dito naman tayo, Sek, ano? Ngayon punta muna tayo para ma-relax tayo. Magbe-break muna ba ako or diretso na tayo sa ating fast talk? Dire-diretso na tayo, ha? Para ma-relax naman po tayo, mga kapatid. Natapos na tayo doon sa mga maiinit, seryosong usapan. Dito naman po tayo sa mabilisang tanungan at sagutan. Sagutin lamang po ng mabilis ang mga ibabato kong tanong sa inyo, Sek. Ayan, don't worry. Pwedeng mag-explain pero kaunti lang, ha? Okay. Kaunti lamang po. Okay. Una, ayan, simulan natin ating fast talk. Ano ang paborito mong oras ng trabaho? Umaga o gabi? Umaga. Kung hindi ka sa politika, anong propesyon ang pipiliin mo? Doktor. Describe yourself in one word. Pasensyoso. Saan ka nakakahanap ng inspirasyon sa araw-araw? Sa anak ko at sa nanay kong kasama ng ating Panginoon. Paboritong lugar sa Pilipinas na gusto mong balik-balikan? Wow. Gusto ko mag-dive. Parati. Ako parang hindi na. Para matatagalan yan. Yeah. Matatagalan yan. Yeah. Kung may isa kang pagbabago na agad mong maipatutupad, ano ito? Well, ito ang disiplina ng tao. Dapat kung lahat disiplinado, wala tayong problema sa maraming bagay. Kung ikaw ay magbibigay ng isang tip sa kabataan, ano ito? Huwag kayong papadala sa barkada, lalo na sa masamang impluensya. Dahil buhay nyo yan. Isipin nyo, nanay nyo, tatay nyo, at sarili nyo. Paboritong comfort food kapag stressed ka? Nako, potato chips. Ay, nako, pareho tayo, Sek! Pareho tayo. Pero paano mo napapanatiling fit ka? You're 62 years old. Every day, I run every day, I box once a week. Kahit na ganito ng kahirap ang schedule mo? Kaya naman. Basta may oras lang, maski 1 hour. Yeah. Ano ang mas mahalaga para sa'yo? Trabaho o pamilya? Pamilya ay parating importante. Ano ang mas mahirap? Ang magplano o ang magpatupad? Magplano. Mga kapatid, wag po kayong bibitaw. Magbabalik pa rin po ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Medyo extended lang po kami dahil late naman kami pumasok. So, pwede pa kami ng ilang minuto. Mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Bago po ang ating final question, para lang Yeah. Parang Miss Universe, Miss You gusto po nating i-accommodate, Secretary Abalos, yung mga tanong po ng ating mga netizens. Simulan ko po kay Dennis Abante. Yeah. Sabi niya, anong masasabi nyo sa edited poster na kalaban at kriminal? Mukhang nabiktima po kayo doon. Oo nga medyo nasaktan din dahil talagang pinaglaruan ka, pinagtawanan ka, pero sanay na po ako dyan. Sa trabaho ko pong ganito, sanay na rin ako kung ganun ang gusto nila. Pero alam ko naman, at the end of the day, alam ng tao kung itong taong kinukutsa nila ay karapat-dapat bang kutsain o dapat nilang mahalin at suportahan. Mula kay Anding Lim, nakakatanggap daw po ba kayo ng death threats? Meron po. Marami po. Sa naging trabaho ko, sa totoo lang, ang pinag-ingatan ko, hindi ko na lang sarili kong pamilya ko po. Actually, nilipat ko po sila ng tahanan. Meron ba yung paggising mo sa umaga or paglabas mo ng tahanan, nandoon may worry? Well, hindi po sa akin Kasi alam mo, parte ng trabaho? Iba po ang naging buhay ko dahil nakulong po ang tatay ko noon dahil nung panahon ng collateral damage po siya,
No? Nasa kulungan kami na halos 1 taon. Pero na-acquit din siya sa kanyang kaso noon, nung dating panahon. At tapos namatay ang nanay ko ng COVID, namatay ang panganay kong anak. So, halos sabay-sabay po yan eh. Mabigat. So, nagkaroon po ako ng cancer noon. No? Pero nawala din. No? Nawala rin. Kaya sinasabi ng tatay ko sa akin, bahala ka na sa pamilya, Benner. Hindi ko lang masabi, Dad, may tama nga ako eh. Ayoko lang siya bigyan ng trabaho. Pero sabi ko, when I'm supposed to be at my weakest, I will be at my strongest. Kaya sa akin, ang bawat oras ay napaka-importante. Where do you get your strength? I get my strength from my daughter, Shara, and from my mom. I took care of her in the hospital during COVID. And yun na lang, kung kailangan ko ng tulong, I just, tuwing gabi-gabi, tinatanggal ko yung stress ko. Huwag ko kayo papastress, tatanda tayo lahat, magkaka-wrinkles na tayo. Just have faith with God, mawawala ang stress nyo. Yun ang importante. Ano po ang sinasabi sa inyo ni Shara, ang inyong anak? Dad, minsan ba naglalambing na Dad? Wala ka ng oras sa akin. We're very supportive. It will always turn out for the good. Tandaan niyo yan. Everything will be. Ano ang lagi niyang pinapaalala sa'yo? Importante ang magandang puso. Importante and no regrets. Ibig sabihin, kung ano man ang posisyon mo, you do the best that you can dahil hindi na babalik yun. Tandaan nyo yan. Sa mga meron yung kapitan, pinagpala kayo ng Panginoon dahil binigyan kayong biyaya maglingkod sa tao. Bihira ang ganyan. Make the most out of that. Final question, Secretary Benhur, bakit ka dapat tanggapin ng taong bayan sa Senado? Kalidad ng buhay. Quality of life. Naging mayor ako ng Mandaluyong na ipakita ko ito sa tiga Mandaluyong. Trabaho, pamamahay, edukasyon. Hanggang ngayon, computer, may baon na kami mga estudyante. Number 1 sa National Achievement Test. Lahat ng award na likom namin, maski maliit na lugar kami. Magandang kalidad ng buhay. At yan ang ino-offer ko sa ating kababayan. Marami pong salamat for coming to the program. Former Secretary Benhur Abalos, ang ating aplikante ngayong araw. Thank you, Sec. Salamat po. Salamat po. At mga kapatid, dito po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Abay, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Samahan nyo po kami ulit sa susunod na Miyerkules para kilatisin ang ating susunod na aplikante. Huwag kalimutan maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Sagot Kita.